Welcome sa ating channel. Sa araw na ito, August 14, 2025, isang napakalaking balita ang ating tatalakayin. Isang balita na hindi lamang magpapayanig sa ating bansa, kundi sa buong mundo. May bagong worship ang Pilipinas, at ang lakas nito ay hindi ninyo aakalain. Ngunit bago tayo magpatuloy, mayroon akong isang mahalagang paalala. Ang lahat ng impormasyong maririnig ninyo ngayon ay base sa mga tunay na datos at mga totoong pangyayari. Ang tinutukoy nating worship ay walang iba kundi ang BRP Miguel Malvar na may pennant number na FF06. Ito ang pinakauna sa dalawang Jose Rizal-class guided missile frigate na nakuha ng Pilipinas. Ipinangalan ito kay General Miguel Malvar, isa sa mga huling Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano, isang simbolo ng katatagan at paglaban para sa kalayaan. Ang BRP Miguel Malvar ay may haba na 114 metro at lapad na 13 metro na may bigat na aabot sa 3,900 tonelada kapag puno na ng karga. Ang puso ng operasyon ng barko ay ang kanyang crew na binubuo ng humigit kumulang 110 na mga mataas na sinanay na opisyal at tauhan ng Philippine Navy. Nilagyan ito ng mga Vertical Launching System o VLS na kayang magpakawala ng mga surface-to-air missile. Ang mga missile na ito ay idinisenyo upang pabagsakin ang mga eroplano, drone o paparating na missile ng kalaban. Bukod dito, mayroon din itong mga anti-ship missile launcher na kayang magpalubog ng ibang barko mula sa napakalayong distansya. Mayroon itong advanced na 3D air and surface search radar na kayang mag-detect ng mga banta sa himpapawid at sa ibabaw ng dagat mula sa daan-daang kilometro ang layo. Kapag may na-detect na panganib, ang kanyang Combat Management System o CMS na siyang utak ng barko ay agad na mag-aanalisa at magre-rekomenda ng pinakamabisang aksyon. Mayroon din itong Close-in Weapon System o CIWs, isang mabilis na kanyon na automatikong pumupuntirya at nagpapaputok sa mga paparating na misil o eroplano na nakalapit na sa barko. Ito ay orihinal na isang Mogami-class frigate ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF. Ang Mogami-class ay ang pinakabagong uri ng frigate ng Japan. Ang teknolohiyang Hapon ay kilala sa buong mundo para sa kalidad at pagiging maasahan. Ang paglipat ng barkong ito mula Japan patungong Pilipinas ay isang makasaysayang pangyayari. Ang Japan at Pilipinas ay parehong mga islang bansa na lubos na umaasa sa kalayaan ng paglalayag o freedom of navigation para sa kanilang ekonomiya at seguridad. Ang barkong ito, na dating nagsilbi sa ilalim ng watawat ng Japan, ay ngayon ay buong pagmamalaking naglalayag sa ilalim ng watawat ng Pilipinas. Ang pagkuha sa BRP Miguel Malvar ay hindi isang simpleng proseso ng pagpunta sa tindahan at pagbili. Ito ay resulta ng isang matagal at masalimuot na proseso sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program. Sinuri nila ang mga alok mula sa iba't ibang bansa, at ang Mogami-class ng Japan ang lumabas na pinakaangkop sa pangangailangan at budget ng Pilipinas. Ito ay isang multi-bilyong pisong kontrata na pinundohan sa pamamagitan ng isang soft loan o pautang na may mababang interes mula mismo sa gobyerno ng Japan. Mula sa pagpirma ng kontrata, sinubaybayan ng Philippine Navy ang bawat yugto ng konstruksyon. Nang matapos ang konstruksyon, ang barko ay sumailalim sa isang serye ng mahihigpit na sea trials o pagsubok sa dagat. Matapos pumasa sa lahat ng pagsubok, opisyal na itong tinanggap ng Philippine Navy sa isang seremonya sa Japan. Bago ito naglayag pawi sa kanyang bagong tahanan, ang Pilipinas. Ang estratehikong kahalagahan ng BRP Miguel Malvar ay hindi matatawaran, lalo na sa konteksto ng mga issue sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng ganitong barko ay nagpapalakas sa ating maritime domain awareness.
Ang pagdating ng isang modernong frigate tulad ng BRP Miguel Malvar ay nagbibigay sa Philippine Navy ng isang credible presence. Sa huli, ang pinakamahalagang epekto ng BRP Miguel Malvar ay ang pagtaas ng moral hindi lamang ng ating mga sundalo, kundi ng buong sambayanang Pilipino. Ang BRP Miguel Malvar ay hindi lamang isang barko. Ito ay isang simbolo ng pambansang dangal at isang pangako ng isang mas ligtas na kinabukasan para sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Upang mas maunawaan ang kahalagahan ng BRP Miguel Malvar, kailangan natin itong ikumpara sa mga hukbong dagat ng ating mga kapitbahay sa Southeast Asia. Halimbawa, ang Vietnam People's Navy ay mayroon ng 4 na Gepard-class frigate mula sa Russia. Ang Singapore, bagamat maliit na bansa, ay nagpapatakbo ng 6 na formidable class frigate na itinuturing na isa sa mga pinaka-advanced sa buong rehiyon. Sa kontekstong ito, ang pagdating ng BRP Miguel Malvar at ng kanyang kapatid na barko ay isang napakalaking hakbang upang kahit papaano ay makahabol ang Pilipinas sa ating mga kapitbahay. Ang ideal na bilang, ayon sa mga eksperto, ay dapat 6 hanggang 12 modernong frigate at corvettes. Ang pagkuha ng Pilipinas sa isang Japanese warship ay isang balita na binabantayan hindi lamang sa Asia, kundi maging sa Washington, D.C., Brussels, at iba pang kapitolyo sa mundo. Sa kabuuan, ang BRP Miguel Malvar ay naglalagay sa Pilipinas sa isang mas prominenteng posisyon sa pandaigdigang entablado. Ang modernisasyon ng ating sandatahang lakas ay dapat na isang tuloy-tuloy na programa, hindi na apektuhan ng pagbabago sa politika o administrasyon. Ang pagtatanggol sa ating bansa ay hindi lamang trabaho ng mga sundalo. Ito ay responsibilidad ng bawat Pilipino. Hindi ito pag-aaksaya ng pera. Ito ay isang investment para sa ating kapayapaan, sa ating ekonomiya, at sa ating kinabukasan. Ang BRP Miguel Malvar ay isang simbolo ng pag-asa, ngunit ito rin ay isang paalala na ang laban para sa soberanya ay hindi pa tapos. Hindi namin hinihiling na basta na lang kayo mag-like o mag-subscribe. Ang hamon namin sa inyo ay iba. Kung ang mga katotohanang inilahad namin ngayon ay nagbukas ng inyong isipan at nagbigay sa inyo ng bagong pananaw, ipakita ninyo ito. Pindutin ninyo ang like button bilang simbolo ng inyong suporta sa ating sandatahang lakas. Mag-subscribe kayo hindi para sa aming channel, kundi para sa inyong patuloy na pagkatuto tungkol sa mga isyung mahalaga sa ating bansa. At higit sa lahat, gamitin ninyo ang comment section. Ibahagi ninyo ang inyong natutunan at sabihin ninyo, handa akong tumindig para sa Pilipinas. Dahil ang tunay na lakas ay nagsisimula sa kaalaman at nagtatapos sa pagkilos.